Magandang gabi mga bossing, it's Thursday at mainit pa din ang mga issue at mainit pa rin ang patod-tsadahan ng PCO at itong mga Duterte. Hindi ko nga alam kung tayo ba ay nag-hire ng USEC sa PCO na ang kanyang trabaho ay banatan lang ang mga Duterte. Tama lang naman, taga-PCO po siya. Palengke, Commissioner Office, di ba? Mukhang palengkera na kasi yung ating bagong PCO USEC yung ano ba yan? Press officer daw. Ewan ko kung hindi niya ata alam yung kanyang kanyang mandate. Yun lang sa akin, parang hindi ko siya na-inform kung ano yung trabaho niya. Hindi po kayo senador, hindi po kayo congressman, hindi po kayo vlogger dyan, kayo po spokesperson o press secretary o sabihin hindi nga siya spokesperson? Oo, hindi nga siya spokesperson. Press secretary ng programa at magagandang ginagawa ng gobyerno. Wala na po ba kayo magandang may balita? Puro banat na lang? Ginaya nyo. Anong pinagkaiba nyo dun sa mga tanso vlogger? Nilagay lang kayo sa Malacanang. Yun ang pinagkaiba. Patay tayo dyan. Coach. Ay, sila po, ang gagawin talaga nila dito ay na-narrative. Ay, pansinin ninyo, yung galawan sa kamera, ang madalas nilang binabanggit, fake news. Etong si BBM, fake news. Yung mga vloggers nila, fake news. Tapos kumuha sila ng sekretary para maging tagapagsalita nila na fake news na naman daw, di umano, ang Duterte at ang mga kaalyado ni Duterte. Kaya alam natin, talagang dito po paiikutin yan. Ibabato sa mga maka-Duterte yung salitang fake news. Sana lang, linyahan po natin, ano ba ang fake news? Pag-aatakihin ba kayo? Kahit totoo, tawag nyo fake news? Pag hindi mabuti sa inyo, hindi ibig sabihin fake news. Bibigyan ko kayo, dapat dagdagan nyo sa mga manunood nito, dagdagan nyo yung listahan. It's really about time na yung social media natin, ilista po natin kung anong fake news galing sa Malacanang. Una, hindi raw nagpasok ng barel sa KOJC. Fake news o hindi? Pakisagot po, J. Ruiz, Secretary J. Ruiz at Secretary Attorney Claire. Nagpasok ba ng barel sa KOJC? Pangalawa, anong sabi nung kampanya, hindi pa papasukin ng EDCA? Nakapasok ba EDCA? Pangatlo, 20 pesos na bigas. Natutupad pa. Kayo na lang, mga manunood, sundan ninyo. Sana po, huwag tayong ipokrito kasi ang pangit na salita kayo ng salita dyan, linis-linisan. Tapos ganyan ang gawain nyo. Ba't hindi nyo sirtahin yung presidente nyo? Number 1 fake news yan Meron nung nakaraan mga partner na sinabi ang dating Pangulong Duterte na this government or Bongbong Marcos is veering towards dictatorship. At hanggang ngayon ay napakalaking issue sa kanila noon. Now, itong ating si Vice President Sara Duterte ay nanawagan sa mga Pilipino na kung may mga nakikitang mali sa gobyerno, i-call out ang gobyerno. At ang depensa ng bagong PCO USEC inciting to sedition. Oo, na parang tila mo iyong pagsabi ni Inday Sara sa mga tao na magreklamo kapag may problema, parang bawal na. Pwede daw mademanda si VP Sara ng sedition. Ano masasabi niyo dyan? Banot ba? Naku, di nagbabasa ng batas ito. Nakasulat po sa batas natin yan, pag meron kang grievances against government o may sama ka ng loob, yan ay karapatan mo. Paano naging sedition yan? Ano ba? Parang hindi kayo abogado. Huwag ka kasi magsasama kay Libayan Kaya tuloy nagkakaganyan-ganyan. Alam mo tuloy, natatawag sa'yo ngayon, Gadon 2.0 o girl version ni Gadon. Dahil alam nyo, napaka-clear po yan. Walang masama kung ibigay natin ang ating saloobin, magalit tayo sa gobyerno, wala hong problema yon. Ang masama, magrebelde tayo sa gobyerno. Yan, mali yan. Wala ka maririnig sa mga Duterte na ganyan, na magrebelde sa gobyerno. Wala.
Pero yung ilabas mo yung galit at saloobin mo, meron. Nasa batas yan. Protektado ng batas yan. Ala, si Attorney Batas pa man din, oh. Walang kaalam-alam, oh. Mana to sa katoto niyang silibayan, eh. Dapat ito maging vlogger na lang. Balik ka na lang doon. Total, malaki naman ang kita mo sa channel mo. At least doon, salita ka ng salita kahit kabubuhan yung sinasabi mo doon. Ayos lang. Kasi pero pag nandiyan ka na, vlog mo yun, dapat ano ka na. Dapat hindi ka na rin... Refined ka na. Oo, tsaka hindi ka na rin balat sibuyas. Dahil ang mga opisyal hindi dapat balat sibuyas. Pero alam mo, Boss Dadan, nalulungkot talaga ako sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Wini-weaponize yung alam mo, ultimo pagkuha nila ng sekretary para sa Duterte. Wini-weaponize yung gobyerno. Talagang Basically. Paraning. Oo. Hindi na Kukuha ka maganda. ng bayaran, kukuha ka ng susweldohan ng taong bayan, tapos ang trabaho imbis na makatulong sa gobyerno, inaatake ng inaatake ang mga Duterte. Besides, ang mga Duterte, they have the freedom to say what they want to say. Especially kapag ang kanilang sinisita is the government. Why not, instead of awayin nyo sila, i-address nyo yung mga issues nila? Bakit hindi nyo solusyonan yung mga problema natin? At saka isa pa, mga bossing, ang daming, namimili lang kayo ng sinasagot sa mga batikos ng mga Duterte. It still boils down to Drug test. umiiwas kayo sa drug test. Kasi kasama yan sa mga binibitawan ng mga Duterte. Pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin tinatouch yan. Kung ano-ano na yung pinupuntahan natin na issue, pero yung pagdating sa drug test, which is very important yun, na ang isang leader ng bayan natin is sober at hindi lulong sa droga dahil siya ang nagmamaneho ng bansa, yun talaga yung dapat na priority natin, ma-address yun. Pero hanggang ngayon, 2 years after, 3 years after, hindi pa rin tayo binibigyan ng paunlak ng presidente natin. And wala ring statement ang mga gabinete tungkol dyan. Never niyang dininay na siya ay under the influence or hanggang ngayon or dati gumamit. Wala siyang denial. So ngayon, itong kanyang bagong PCO, instead of demanding sa kanyang amo itong itong proseso na ito na pagpapadrug test para nga naman makalma ang mga tao, hanggang ngayon, tikong pa rin ang bibig nila, Coach Oli. Okay, mag-iingat tayo sa mga vloggers po, tsaka sa mga ordinaryong maglalagay po sila talaga dyan ng Trojan horse. Maglalagay katulad nung lumabas na picture, di ba? Kasi talagang gusto nilang i-connect ang Duterte, ang supporters ni Duterte fake news. Maglalabas sila ng picture dyan ng video, tapos pag grinab nyo, shinare nyo, pero fake news, galing din naman sa kanila yon. Mag-iingat po tayo, Pero ang isang hindi fake news, Coach Oli, Afghan refugees. Ano na nangyari dyan? Nasaan na yan? Ang sabi ninyo, 1 buwan lang na nandito yan. Yan ba ay naipadala nyo na sa Amerika? Kung hindi pa, dapat ina-update nyo ang taong bayan. Silang fake news. Hindi ba? Ano Pero pa? ito mahirit ko lang, kasi yung sinasabi na magalit tayo sa gobyerno, may masama po ba dyan? Ako magtatanong sa inyo, hindi ka ba magagalit kung tinanggalan ng budget o subsidy yung PhilHealth, tapos meron naman palang budget na kulang pa doon sa mga ospital? Ibig sabihin, hindi pa pala tapos, tinanggalan na ng budget. Sino ang magsasuffer ho niyan? Yung mga mamamayan. Bakit? Siyempre, yung mga ospital, hindi na sila papayag na tatanggap sila ng PhilHealth. Diba? Bakit? May utang pa sa kanila May utang pa pala sa inyo. Bakit tinanggal nyo ang budget ng PhilHealth? Hindi ka ba magagalit doon? Sa presyo ng bilihin, sa sobrang mahal, hindi na ho sapat. Hindi ka ba magagalit doon? Doon sa nakikita nyong krimen, ako kanina may nakita bagong modus daw ngayon na para madukutan ka, aapakan yung paa. Alam mo, nakita ko yung news, mga teenager ang gumagawa. Ganun na ho ang krimen sa Pilipinas. Hindi ka ba magagalit doon? Doon na lang sa matinding unprogram na budget doon sa Kamara, na wala inutang ito sa ibang bansa, o Bank of Korea, inutang. Tapos inilagay sa unprogram na magdidesisyon lang. Alam naman natin kung sino. Congress lang. Tapos, saan mapupunta yun? Wala pang project, bayad na. Hindi ka ba magagalit doon? Di ba?
Yun ang sinasabi ni VP Sara Duterte. It's time for us na magalit na. Bakit? The government should be serving us. Diba? Yan ang dapat na nangyayari. At ito basahin ko sa inyo. Ito, napaka-importante nito. Ephesians 4:26. Be angry and do not sin. Diba? Ang linaw doon. Mismo ang Diyos ang nagsabing, be angry. Ibig sabihin, hindi sinabing, huwag kang magalit. Pero nandun, be angry and do not sin. So, ganun din sa Pilipinas. Maaari tayong magalit, maglabas ng saloobin sa gobyerno, but do not sin. O do not break the law. Ganun yun. Ano ibig sabihin? Huwag tayong maghawak ng armas, huwag tayong magrebelde, huwag natin na forcefully tanggalin ang presidente. Yun yung sinasabing, huwag tayong gumawa ng masama. Pero hindi masama ang magalit. Ewan ko dito sa kapatid ni Franz. Kapatid ba ni Franz Castro? Pinsan natin. Parang pareho silang palingkera. Baka nanay. Oo, pareho sila ng estilo. Ganito ho siya magsalita. Ano ka, diktador ka na ba ngayon? Kailan ka ba naging diktador? Balita ko dati nung sa mga vlog-vlog mo, pinaglalaban mo ang karapatan ng mamamayan, di ba? Na yung kanilang freedom of speech. Ano nangyari sa'yo? Alam mo, ito gusto nyo makita yung yung isa pang background nito na nautal-utal ito. Meron nag-interview sa kanya. Ang pangalanan ko na. Isang dilawang pinklawan na nag-interview sa kanya. Nangangalang Christian Esguerra. In-interview siya. Tungkol sa paano mo ipagtatanggol kung may blatant lie na. Hindi nga siya makasagot ng diretso Kasi nga, alam naman natin na yan ginagawa mo for maybe credentials. Magandang credentials yan pagka kukuha ka ng ibang mga kaso. Pero ang punto kasi dito, para hindi ka magkamali, huwag ka nang magsalita o magbigay ng opinion mo. Dahil yung opinion mo, lagpak. Yung opinion mo, kabobohan. Kaya dapat huwag ka nang magbigay ng opinion mo. Maganda, sabihin mo na lang kung ano yung programa ng gobyerno, yung magandang programa ni Marcos, at yun na lang ang sabihin mo. Kaya lang, talagang diyan ka mauuwi. Bakit? Walang magandang ginagawa itong gobyerno to. Huwag banat bay. Ako, para sa akin, magsalita lang siya na magsalita para may laruan tayo. Pag uminto na yan, wala na tayong wala tayong laruan. At least may ganyan. Pagkatapos niyan, si Castro naman. Tapos si Trillanes. Tapos siya na naman. Mayroon tayong laruan. Pero itong Pero pareho sila ni Trillanes, Oo. May bago na naman ginawa si Trillanes, Ano? Yung may naman siya. Yung kay Pulong dinagdag na naman niya. May dinagdag siya. Supplemental. Kulang sa pansin Kulang sa aruga. Tapos alam niyo ginagawa niya ngayon sa interview sinisiraan niya ang Caloocan, yung mayor. Ang lupit, anong sinabi niya doon? Pinakamaraming crime daw, pinaka-poorest daw. I-google mo yun, hindi lumalabas ang Caloocan. Pag hinanap mo yun, hindi Caloocan ng poorest, hindi rin Caloocan ng pinakamaraming crime. Chismis. Mahilig talaga siya. Pareho sila nito. Mahilig sa hearsay to. Mana talaga si Trillanes at saka ito. Magkasundo siguro itong dalawan to. Parang chismis vlogger. Pero ako, itong pagka-hire kay Claire, ito po ay, sa tingin ko ito ay continuation noong pagpapatawag ng mga vloggers sa kamera. Hindi sila naging successful dyan Sa katunayan, sila pa ang pinagpapaliwanag ngayon ng korte. So hindi nila madikit yung fake news. So kailangan nilang diinan Lahat dyan papunta yan. Gaya na sabi ko, dyan nila dadalhin. Yung narrative, dyan. Kaya hinari ito ngayon. Kita mo ang bukang bibig. Meron ba siyang sinasabing magandang plataforma ng gobyerno? Wala. Puro siya Duterte. Kung titingnan mo ito, parang nahuhumaling kay PRRD. Wala na siyang naisip. Bagong dilema na walang ibang bukang bibig kundi At saka Duterte. hinihiro pa ito ngayon. Hindi, pero ang dahilan naman hinihiro pa daw. ito ng mga Ang dahilan naman daw, tinatanong siya. Pero ito nga kasi yun, Banat Bay. Meron tinanong sa kanya na tinanong din siya nung nagtanong na, is this the position of Malacanang? Ang sabi niya, no, I'm speaking as a lawyer. Anak ng tinapay. Hindi ka naman hinire dyan Hindi ka naman hinire dyan bilang maging lawyer. Mali ka dyan. Magpaliwanag Baka hinire siya. Para doon? Para mambash lang. hinire siya as vlogger. Hinire siya para mambash. Di ba? Yun na nga ang masaklap. Kasi hinire ka, supposedly,
para Yun. makatulong sa Pilipinas. Pero kung hinire ka at ito ang iyong main job description, bantayan ng mga statement ng mga Duterte at banata ng mga Duterte dyan sa ano na yan, sa iyong lamesa na yan, Ang babaw, no? napakababaw. At saka, my God, ano yan, taxpayers money ang binabayad sa'yo, hindi ka mahiya sa sarili mo, na yan lang ang ginagawa mo. Again, the problem is not the Dutertes. Ang problema ng bayang Pilipinas, una, komunismo, bumabalik na, krimen, bumabalik na, pati yung mga pamimiki ng mga krimen, para lang mapasama ang isang Ay, oo, syudad, bumabalik na. At kung ano-ano pa, kidnapping, andiyan na naman. Hindi ba? So, tuloy-tuloy, paulit-ulit lang yung problema natin. Ano yan sinasabi mong namimeke ng krimen? Ano ba? Kwento mo nga yan. Tingnan natin, ha? Oh. Kasi meron kumalat just recently na Video. yung video dyan sa Davao na nang hold up, tapos palpak yung hold upan, hindi umandar yung motor, nakamahabang Baril. armas, Oo. tapos walang helmet. Kasi sa Davao, bawal ang tatlong angkas ng motor. Lalong bawal ang magmotor ng walang helmet. At syempre, bawal na bawal yung may mahabang baril dahil gun ban. So lahat nitong mga to lumusot. Kilalang kilala ang Davao na sobrang delikado sa mga kriminal. And just recently, si Mayor Basti Duterte, tinanggalan siya ng kapangyarihan sa police. Di ba? Yung police powers tinanggal sa kanya. Nagsalita nga si Basti noon na, oy, pag may nangyari masama sa Davao, tumaas ang crime rate sa Davao, huwag niyo ko sisihin, ha? Tinanggal niyo sa akin yung tinanggal niyo sa akin yung mga police. Isa pa, yung hepe ng police sa Davao, hindi niya personal choice. Kasi kailangan yung local government code, ikaw ang pipili. Bibigyan ka ng 3 pangalan ng krame, 3 police, ikaw mamimili dun sa 3 kung sino yung ilalagay mo dyan. So technically, ang naglagay kay Marantan dyan sa Davao is krame, hindi si Baste. Therefore, hindi siya matatanggal ni Baste kung pumalpak siya. Ngayon, itong napapabalita, Banat Bay, na itong may-ari na itong jewelry shop na yan, magulang nung batang Bastos. Yung vlogger na Bastos na bata, na inihian pa yung building ng KOJC. Okay. Bastos, lahi talaga ng mga bastos. Ayun. So, yun nga yung mga, yun lang yung mga detalye na nakita natin. Nahuli naman yung isa, pero hindi rin nahuli yung iba. Ito ang pinakamasaklap. Noong ini-interview si Marantan, ang kanyang statement is highly organized daw itong itong Organized, parang tanga. ayun na nga. So, yun yung mga, alam mo yun, yung mga... Akala ko nga prank yan eh. Akala ko din nung pinapanood ko Okay. So, ngayon, yun ang press release ng chief ng Davao. Ngayon, lumalabas na ngayon. Actually, ang daming mga balita sa social media na tinatag tayo. Na, akala ko ba tahimik sa Davao? Ayan, ang gulo-gulo sa Davao, may hold upan. Akala ko ba ganito, ganyan. Grabe, no? Ang tanga, no? Mag-iikot kami, dala-dala kang baril na ganun. Hindi, nakuha na nila yan. Napukpok na nila yung mga gwardiya, nakuha na nila yung 100+ million daw worth na jewelry. Kaya nga, paano niya binitbit yung baril na yan? Wala, ganyan lang. Papunta dyan, dala-dala lang niya? Hindi, nakalagay sa bag. Bali, pagpasok nila, inano nila yung mga gwardiya, binunot niya sa bag. Yung bag na pinaglagyan, doon nilagay yung alahas. O siyempre, palabas na sila. Wala na lalagyan yung baril. Dahil may laman ng alahas yun Bibit-bitin na lang nila. Hindi umaandar yung motor. Ayan, so kalaunan, iniwan na nila yung motor na yan. Tapos, tumakbo na lang sila. So sa madaling salita, ang gobyernong ito talaga nakakatawa dahil pati krimen, tanim, krimen. Oy, naku, mag-iingat tayo sa mga taniman na yan. Baka tayo mataniman, ha? Kung sakaling ako, meron kayong makitang kasama kong chicks, tinanim ng gobyerno yun, ha? Ito, pakinggan natin itong balita to bago kayo mag-react para mas maganda yung reaksyonan nyo. Pinaimbestigahan ng isang dating PNP chief ang angulo na possible staged o acting ang pinakahuling robbery incident sa Davao City. Alamin kung sino ang nagsabi nito sa report ni MJ Mondihar.
Minto sa gitna ng kalsada sa Davao City ang 3 suspect na ito. Sila ang mga nanloob sa isang pawn shop sa Calle Ilustre ng syudad. Nasa 40 million pesos na halaga ng mga alahas ang tinangay ng mga suspect. Pero sa kabila nito, viral ang mga posts online na nagdududa sa tunay na motibo ng krimen. Una, kung big time ang mga magnanakaw, bakit motorsiklo lang ang kanilang getaway vehicle? Pangalawa, mahigpit ang Davao City sa mga checkpoint, lalo na sa pagsuot ng helmet ng mga nakamotor. Imposible raw malusutan ng mga otoridad, lalo't walang helmet at overloaded pa ang mga suspect habang sakay ng isang motor. Dito na lumutang ang hinalang #FakeRobbery, kung saan tinitingnan ang posibilidad ng isang black propaganda laban sa Davao City government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Sa gitna na rin ito ng patuloy na umiinit na tensyon sa politika sa pagitan ng Mayor Duterte at ng administrasyon. Ang anggulo ng fake robbery ay nakarating kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Ang anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Pangatlo ang Davao City mula sa Chiang Mai ng Thailand at Singapore bilang isa sa mga pinakaligtas tirhan o safest city sa buong Timog Silangang Asya. Bata ito sa website ng Numbio na nagbibigay impormasyon tungkol sa cost of living, crime rates, healthcare, pollution, traffic at quality of life sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Sa ngayon, nahuli na ang isa sa 3 suspect sa pagnanakaw. Alam mo, kung maggagawa ka ng krimen sa Davao, siguro mo talaga na well-planned, well-coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, nakadisplay ng dala ng low-powered firearms. So, anong purpose nun? Para ma-record, para makuha sa CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, kailangan talaga ma-establish. Nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Siguradong kakanta yan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen, tiniyak ng mga otoridad ang kahalagahan na matukoy kung sino ang mga nasa likod at ang tunay na motibo nito. Hindi rin daw palalampasin ng PNP ang anggulo ng manipulasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa Davao City at hinihikayat ang publiko na mahinahon at maging mapagmatsyag. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SB9 News. Ano masasabi niyo dyan, mga partner? Grabe, 3 nakasakay? Nakasakay sa isang motor, 3, may mahabang barel, tapos malalaglag na yung bag. Grabe. Paano makakalusot dyan? Alam mo dyan sa Davao, ang higpit-higpit dyan eh. May mga sinasabi nga dyan, Banat Bay, yung mga nasa paligid daw yan. Akala nga daw nila talaga. Shooting. Ano lang, yung joke-joke lang. Kaya mukha nga eh. Kasi sobrang tanga eh. Kung Ayan, totoo. Ayan, nakailang baba. Asakay ulit. Hindi umandar eh. Alam mo, dapat kinuha nila sino yung kay Pepsi Paloma na direktor para maayos ang gulo-gulo eh. Dapat kinuha nila para nagkakaano. Pero ito, it shows kung gaano kadesperado na si Marcos. Talagang kitang-kita na talagang medyo ang insecurities nila sa Duterte, grabe. I mean, so sa tingin mo gagawin ito, mo to the sa tingin mo to, stage to, fake to? Super. Wala ka sa katinuan kung sasabihin mong nagsalita na ba yung palingkera dyan? Wala pa. Oo. Pero yun nga, si Marantan, meron actually nagtanong kay Marantan na nagalit siya eh. Na, ano? Parang peke man yan yung sa Bisaya. Nagalit siya. Fake. Ano to? Highly staged, ay highly organized. Sabi daw niya, highly organized. Organized? Yung ano na yan. Talagang kumbaga high-tech. Sabi ko nga, nahiya yung The Italian Job, yung mga pelikula na Ocean's 11, Ocean's 12, sa mga mokong na to. Highly organized. Tingnan mo nga na yung motor. Wala atang baterya. At saka highly organized. Mahuhuli pa sa'yo lahat ng mga nanakaw mo. Tanim. Kasi nakuha sa bangkerohan eh. Oo, nakuha doon sa bangkerohan. Sabi nitong isa, sa TF checkpoint pa lang, bulabog na mga kriminal pumasok sa Davao City. Taga saan ba yan? Taga Albuera, Leyte daw itong nakuha eh. Kung saan tumatakbong mayor doon yung dating drug lord na si Kerwin Espinosa. Oo. At saka? Ngayon ay absuelto na. Oo. Pero ang alam ko, dyan sa may Leyte, naging happy din si Torre dyan eh. Torre na naman? Persona ng grata nga siya dyan.
Si Torre? Oo, si Torre. Ay, sus. Ewan ko lang ha. I mean, dinaan lang natin, binibigay lang natin yung mga info na available naman yan. So, kayo nang bahalang humusga. Pero, ang demolition job against the Dutertes ay hindi lang kay Inday Sara, hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pati sa mismong city ng Davao, kay Baste. Kaya nga, di ba, sinasabi nila na sobrang traffic sa Davao. Ang picture na pinapakita naman nila, EDSA. Tapos binabaha daw ang Davao, ganito, ganyan. So, kayo nang bahala. Gun ban? Magdadala kang kahabang baril. Luko-luko ka ba? At saka ang higpit sa Davao. Tatlo sila, yung nakaupo dyan. Grabe. Ang higpit sa Davao. Kaya ang inaano ni ano dito, ni General Bato, sisisihin niya si Baste. Tinanggal nila lahat ng mga magagaling na pulis dito sa Davao, nilipat nila. Pinalitan nila ng bago na hindi alam yung kalakaran ng Davao. Kasi nga daw, yung mga dating pulis dito, lahat ng krimen sa Davao, kabisado nila. Kumbaga, alam nila kung paano yan. Alam nila kung paano poprotektahan yung syudad kasi alam nila yung pasikot-sikot dun sa syudad. So ngayon, dahil bago yung mga inilagay mo dito, parang lumalabas, may mga pumapasok na mga kriminal. Actually, sabi nga ni Bato de la Rosa, kung nangyari yan nung panahon ko, bukas patay lahat yan. Kasi hindi namin pinapatawad yung mga ganyang ano. Sandali. Sino ba muna yung ninakawan? Yung ninakawan nga is pawn shop yata yan nung ano nga. Nanay. Parang kamag-anak, nanay yata ni Boy Ihe. Oo, yung nag-apologize na nung nakaraan. Hindi nga siya Yung vlogger na, ang pangalan ng vlogger na, nakalimutan ko yung pangalan ng vlogger. Perfect crime nga pala talaga It runs in the blood. So, diba? yun lang yung mga information. Again, hindi ako nag-ano, na binibigay lang namin sa inyo yung informasyon, kayo na bahalang bumuo ng istorya. Pero ayan nga po yung mga nangyayari dyan. And kaliwat kanan nga yung mga batikos sa mga Duterte. So, basta talaga ididikit sa Duterte. Yes. Ididikit. So yan, magulo na sa Davao. So yan, kumalat yan sa mga vlogger ng mga tanso, kinalat nila yan. Kinalat nila yan. Kasi madami pa nga akong nare-receive na tag eh. Boss Dada, kala ko ba malinis dyan sa yun naman malinis pala. Dyan sa Davao nyo, sa puon nyo, ganyan. Gawa ng senaryo, gagawa ng pelikula, tapos promoter yung mga vlogger nila. Abangan natin alam sa vlog ni Atty. Claire. Abangan natin yun sa... Doon din natin yung well-oiled machinery. Yung kanilang well-oiled machinery. So parang di nakakalam kung sino yung si Boy Ihe. Sino daw siya? Ha? Si Boy Ihe? Sino? Anong pangalan nun? Hindi, ano daw ang ginawa niya? Para lang sa kaalaman ng iba? Para lang sa kaalaman ng iba. Ayan yung isang vlogger dyan sa Davao na nagva-vlog siya tapos binabastos niya yung ibang lahi, yung mga ibang lahi, yung halimbawa yung mga Indiano, kinausap niya na ba't ang baho ng kilikili mo, ganon, bastos talaga. Tapos just recently, inihian niya yung poster, ding-ding ng KOJC, kaya ididemanda siya ni Atty. Torion na kailangan i-take down mo yung video or mag-public apology ka. Nag-public apology naman itong bata. Kaya talagang tapos kamag-anak yung okay. Kamag-anak daw yung... Di umano. Alam na natin. Sila yan. So, ayan na. So, bahala na kayo dyan. Pero ito pa, meron pa tayong isa pang balita rito patungkol naman yan sa impeachment. Matapos akusahang inaantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naglatag na ng mga plano ang Senado kaugnay nito. Sa katunayan, inilabas na ng pamunuan ng isang calendar of activities na may kinalaman sa impeachment. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa gitna ng mga batikos patungkol sa umunoy pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilatag na ng Senado ang kanilang plano para rito. Sa isang press conference nitong Huwebes, sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero ang mga target na petsa para sa proseso ng impeachment. Batay sa dokumentong ipinamahagi sa media, nakatakdang simulan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo sa July 30, 2025. A proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Ngunit bago ang mismong paglilitis, magsasagawa muna ng mga paghahanda ang Senado.
batay sa panukalang kalendaryo. Sa June 2 ang muling pagbabalik sesyon ng Senado at sa araw na ito gagawin ang pagbasa ng Articles of Impeachment sa sesyon sa Senado at pag-aproba ng Revised Rules of Procedure. Sa June 3 naman magko-convene ang impeachment court at panunumpa ng incumbent senator judges. Sa June 24 hanggang July 25 naman isasagawa ang pre-trial. Habang sa July 29 naman ang panunumpa ng mga bagong halal na senator judges. Bagamat opisyal nang nakatakda ang paglilitis sa July 30, iginiit ni Escudero na walang planong mag-overtime ang Senado para rito. Ayon sa kanya, ang paglilitis ay isasagawa lamang mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon upang hindi makaapekto sa iba pang legislative duties ng Senado. Kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, maging bahagi ng corona impeachment nangyari din nung recess. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanteng piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang tao ng budget. Matatandaan na nitong nakaraang linggo, sinimulan na ng Senado ang mga paghahanda sa session hall upang ito'y maiangkop sa magiging impeachment court setup. Noong 20 ng Pebrero ay naglabas na rin ng kautusan ang Senado sa kanilang mga opisina upang bumuo ng Administrative Support Group para sa impeachment court. Samantala nitong Huwebes 27 ng Pebrero ay nagpadala na ng liham si Escudero kay Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Banat pa, wala namang masama doon sa mga sagot actually ni mga press conferences ni Chis Escudero no? Kasi klaro pa rin naman na nagpe-prepare na sila ngayon pero ang start pa din is June, di ba? So correct. Ano bang nakikita mo sa social media ngayon? May nakikita lang ako mga ilang siyempre mahal si VP Sara Duterte, nagiging passionate at kesyo parang binabatikos nga si Chis Escudero. Ako, sabi ko nga sa inyo, ang banateros, pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. May maganda namang ginagawa si Chis Escudero ngayon dahil naninindigan siya na hindi magsisimula impeachment. Wag naman kagad natin pangunahan ng ating haka-haka at baka naman lalong magalit lang yung mama at lalo lang ituloy. So, mas importante, naninindigan siya. Alam mo kung sino nagpupush dyan? Pagpapanoorin niya yung press briefing niya o press con niya, yung mga media. Ang kulit ng media, paulit-ulit gusto nilang, kinukulit nila si Escudero na parang pinamamadali. Start na, kailangan na daw, ganyan-ganyan. Pero buti na lang, consistent, minsan nagagalit na pa nga si parang napipikon pa nga si, hindi naman napipikon, parang naasiwa na siya sa tanong, sabi niya, kanina pa natin pinag-uusapan yan, ito na nga schedule, nakasulat na nga. Tapos pabanggit pa, ano ba schedule? Eto na nga, nakasulat na, binigay ko na nga sa inyo. So, malinaw po na talagang ang schedule ng impeachment trial ay sa June 30. Okay? July. July sorry. Hindi June, July. So, ngayon lang, pinaghahanda lang kasi hindi naman pwedeng sa July na sila maghahanda. Hindi pwede yun. Kasi tandaan ninyo, may responsibilidad din naman ng Senado. Hindi porket itinuloy nila, gusto nila. Yun ay nasa batas. Pag ipinasa sa kanila yung impeachment, kailangan nilang i-trial yan. So, wag tayo kaagad mag-react ng hindi maganda kay Chis. Actually, pinagtitripan niya si Chis dahil doon sa baktong niya Kaya, ayan, nag-jacket na tuloy siya at nag-itim na siya. So, yun lang naman. So, yun, Coach Oli. Kasi itong media, kaya minamadali yan dahil content No? Yan, hanap nila dahil talagang malaking content ang impeachment. Pero meron pa naman kayo. Topic nyo yung vlogger na secretary na hindi kayo. Pwede nyo pa rin i-content sila araw. Hindi kaya yan yung part ng tabunan? Kasi may overshadow na ngayon. Overshadow. Mahilig ngayon ang gobyerno sa smokescreen, mga overshadowing. Ano ba yun? Explain mo nga. Kamakailan lang, meron tayong balita tungkol dyan Yung sa HPG, di ba? Nung nakaraan, yung dating HPG chief na si General Marbil,
nung siya ay tumawid diyan sa pinagbabawal na kalsada. Oo, at dinideny niya na siya yung nandiyan sa ano na yan. Siya yung nandiyan sa convoy na yan. So matotal, dinideny nila yan. At hindi raw siya ang may kinalaman diyan. Ngayon, merong lumabas na nag-leak daw na dokumento. We're not saying na totoo itong dokumento. Basta ang lumalabas sa social media is nag-leak itong document na to. At ang document na yon is coming from Krame or from PNP ang sinasabing i-overshadow, walang sasagot sa lahat ng mga tanong tungkol dyan sa EDSA busway, kundi ang yung spokesperson lang, yung babae may nunal. Oo, yun lang ang sasagot at lahat immobilize, gawin ng lahat para ma-overshadow. Yan yung ginamit na word, di ba? Yan ang ginamit na word. Overshadow. Overshadow. Ano ibig sabihin ng overshadow sa Tagalog? Nasobrahan sa Pagtakpan. Pagtakpan. Yan. So parang pagtakpan po yung issue na yan. So gagawa sila ng mga issues. Naku po, patay tayo dyan. Kasi ito yung eksaktong wordings doon sa ano. Kung mapapakita natin, madam, yung may mga highlight na dilaw-dilaw yung lumabas na dokumento. Pero alam mo sa akin, Boss kanina Dada, sa Makialam meron eh. Boss Dada, dapat ito, kung ayaw niya ng issue, ito dapat nagpakalalaki siya, nag-apologize. Nagkamali ako, may kailangan akong puntahang emergency, but still, illegal yun. Sorry. Tingnan nyo, look how he handled it compared hinandle ito ni Raffy Tulfo. Di ba yung anak niya? Apologize. Tapos lahat naman tayo nagkakamali. Yes. Kaya lang siya, gumawa siya ng excuse eh. Actually, yung pulis niya mismo sinabi, yung HPG tayo, na sinabi na papunta silang rally. Tapos siya ang sinabi, may emergency. May tapos meeting. nilaglag naman siya ni Remulla. SILG. So lumaki. Kasi huwag ka na magpalusot. Huwag ka na mag-excuse. Alam mo, karakter talaga ni Marbil yan. Magpalusot? Ayaw. Takot tumarap yan eh. Sa katotohanan. Naalala niyo yung panahon na pinatanggal niya yung sticker ng mga tiger? Sa mga master tiger. Naging issue yung pinatanggal kay Mocha. Si Mocha, official nun tinanggalin mo ka, walang problema. Tinanggal. Tapos pinatawag yan ni Marbil nun, HPG. Kasi nagagalit yung mga ibang matataas. Pagka master tiger ka, tsaka tiger ka, bago ka makapasok dyan, actually, mga VIP yan. Iba, mga pulis, general yung iba dyan. So pinapatanggal yung sticker. Maraming nagalit. Tinawag ni Marbil si Mocha sa HPG noon. Sabi niya, Mocha, tulungan mo naman akong ipaliwanag sa mga kasamahan mo sa Master Tiger. Master Tiger kasi si Mocha pakipaliwanag. Ganyan ho siya. Hindi kayang humarap sa katotohanan at sa tama. Puro kasablayan ang alam nitong Marbil na to. Dapat nga dito mag-resign na ito. Kung sa ibang bansa to, nag-resign na ito pagka ganito yung scandal na pinasok. Retired na kasi. Ang kapal na mukha ano ba vitamins mo? Anesthesia? Wala ka ng pakiramdam? Nandiyan dyan, yung laman ng dokumento na nag-leak, mga partners, shall mobilize. Only NHQ, PIO shall be allowed to comment on the issue and other PNP units officers shall refrain from releasing statements related to this issue. Tapos yung isang dyan, shall mobilize its resources to overshadow the issue, redirect public attention, and mitigate any further negative impact on the Chief PNP. Grabe, protektado. Kung totoo resources gagamitin mo. PRO shall amplify their respective operational accomplishments to further overshadow. Overshadow na naman? So kailangan either maglabas ka ng mga magagandang nagawa to be implemented for 1 week until March 5. So, may date pa. So, kailangan, 1 week lang yan, mamamatay yan. Maglabas tayo ng mga accomplishments. Kasi yung sagot ni Marbil nung nakaraan is, actually, nagmamadali ako niyan. Pinapatawag ako ng SILG. May problema kasi kami niyan Actually, ang ganda nga nung na-resolve nga namin yung problema namin dyan So, parang sinasabi niya na, i-exempt nyo na ako dyan. Na-resolve naman namin ni SILG yung kaya lang, nilaglag siya ni SILG. Nilaglag siya. Sabi ni SILG, wait,
Sinabi ko magpunta ka rito pero hindi ko sinabi lumabag ka sa batas pagpunta mo rito. Oo. At hindi nga nila masabi kung ano yun. Operation na yun. Pero tinatanggi nila yan. Ito nga yung balita. Overshadow. Mariing itinanggi ng PNP Public Information Office sa Campo Crame ang umano'y pagsisikap nilang ilihis ang issue ng illegal na paggamit ng EDSA busway ng convoy na sinasabing sinasakyan ni Chief PNP General Romel Marbil. Pero sa kabila nito, isang PNP memorandum naman ang kumalat sa social media na nag-uutos umano sa lahat ng police regional offices na pigilan ng diskusyon patungkol sa kontrobersya at gamitin ang iba't ibang estratehiya para pahupain ang usapin. Narito ang balita ni Paul Montibon. Habang lumalalim ang kontrobersiyang ito, isang tanong ang nangingibabaw. May pagtatangka nga bang itago ang katotohanan o isa lamang ito sa panibagong pagsubok sa kredibilidad ng pambansang pulisya? Batay sa lumabas na memo, inatasan ang lahat ng commander ng PNP na huwag magsalita hinggil sa issue at tanging ang Public Information Office ng Campo Crame lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan. Kasama rin sa mga inatasang hakbang ang paggamit ng lahat ng PNP resources sa ilalim ng PCAG para i-overshadow ang kontrobersiya at limitahan ang negatibong epekto nito sa reputasyon ni Chief PNP Marbil. Bukod dito, inutusan din ang lahat ng Police Regional Offices na maglabas ng sunod-sunod na accomplishments upang itulak sa sideline ang issue. Ayon sa dokumento, tatagal ang kautusan hanggang Marso 5, 2025 o hanggat hindi pa humuhupa ang kontrobersiya. Matatanda ang naging sentro ng kontrobersiya ang convoy ng PNP na dumaan sa EDSA busway noong Pebrero 25, taong 2025. Sa kabila ng mga ulat na si Chief PNP Marbil ang sakay nito, mariin niya itong itinanggi at iginiit ng PNP na isang mataas na opisyal lamang ang sakay ng convoy. Ayon sa PNP, ang dahilan ng pagdaan sa busway ay ang isang importanteng pagpupulong sa Campo Crame. Pero kahit kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang nasabing meeting, nilinaw niyang hindi niya binigyan ng basbas si Marbil o sino mang opisyal para lumabag sa batas trapiko. Samantala, nanghingan naman ng reaksyon ng PNP Public Information Office hinggil sa lumabas na memorandum, iginiit nilang walang katotohanan ang umunoy plano nilang manipulahin ang impormasyon. Sa huli, pananagutan at katotohanan pa rin ang dapat na manaig. Magmasid, magbantay at manatiling mulat sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Paul Montibon, SMNI News. Delikado to mga partners kasi kung matatandaan natin, di ba si Jun Abines, sinabihan na hacker daw siya kasi may na-hack daw niya yung system ng PNP. Di ba? Kaya kinuha yung mga gadget niya. Sino kaya ang nag-leak nito? Delikado yung nag-leak nito. Kasi pag nilik mo to, sigurado, hinak mo yung, sasabihin na naman nila, hinak mo yung system. Eh baka mamaya, kalkalin yung, hunin yung mga gadgets inyo. Kaya kung sino man na nag-leak nitong information na to, mag-ingat-ingat ka. Ako, nabasa ko lang yan dito sa SMN. Ako din, dito ko lang din binalita yan. Yari kayo, kukunin ni Tory cellphone niyo. Lako. Kasi dito pa naman, bawal na bawal niya. May alagang-alaga nila yung reputasyon ng kanilang Chief PNP. Pero lahat ng police regional offices sa buong Pilipinas, kailangan nila maglabas ng mga accomplishments. Yan Just ang to utos. overshadow. Nako. Di umano just to overshadow itong issue na to. May pagka, may pagka... Bading? tanga din yung gumagawa ng mga ganyan, Hindi ba nila alam na may pipiyok at pipiyok dyan na regional... akala kasi nila... kanila lahat ng nasa PNP. Basta mataas siya. Para mag-leak to, kung totoo nag-leak ito, ibig sabihin, marami na rin hindi masaya sa hanay nila. Marami na. Lalo na kay Marbil, maraming hindi masaya dun. Kasi kung mapapansin mo, di ba, nung nasa siege tayo, Coach Oli, nagli-leak din yung mga information So, ibig sabihin talaga, within their ranks, nagkakaroon na sila ng problema. Nakikita ko yung leak na yon sa cellphone mo. Cellphone, hindi walang dito. Ako ngayon ko lang ng balitaan yan. Pero hindi, tanungin natin si Marbil. Marbil, totoo ba yung nag-leak? Hindi namin alam. Totoo ba yung nag-leak na yan? At kung tanungin ko na rin si Atty. Claire, fake news ba yan? Yun ang kailangan natin ang naman natin dito, patas tayo. Pinalabas natin yung opinion nung PNP. Okay. So, pinalabas natin na dinideny nila yan. Pero matik naman yan. Meron mga amin dyan. Ito nga, huling-huli na kahapon nung isang araw, sinabi pa mismo nung kanyang security na si Chief PNP yan.
Eh, sabi ko nga, kung talagang wala siya doon at ginamit yung pangalan niya, dapat Nagwawala na siya. Natanggal na yung ano. Hindi, alam mo, ito na lang Hindi mo dinideny. Yan. Di ba? Ay, kadali namang i-deny. Hindi ako yan. Nandito ako sa lugar na to. O, di ba? Nandito ako, may mga patunay. May alibay. Paano may alibay? Siya na mismo nagsabi na may meeting sila. Tsaka sinisi pa niya. Alam mo kung sino sinisisi niya? Yung plate number. Kaya takpan nyo yung plate number. Kasi sinasabi niya, ba't nyo nilabas yung plate number? Bawal yun. So, ibig sabihin, napadaan ka sa busway dahil andun yung plate number. Di ba? Ganun gumamit ka kasi ng hindi marked vehicle ng PNP. Actually, dinenay niya na yan. Kaya lang conflicting nga kasi yung ano nila, yung mga statement nila. Kasi dinenay niya yan, pero may mga issues naman na kaya sila dumaan doon dahil may meeting with SILG, and sinabi rin naman ni SILG na may meeting nga, pero hindi ko sinabi na dumaan sila dyan. Yung mga ganon. And ito pa mismo si DOTR Secretary rin na nagsabi na hindi ka allowed dumaan dyan. Of all people, dapat ikaw yung nakakaalam niyan dahil galing ka sa HPG. Dapat alam mo yung mga batas na yan. Dapat kausapin niya si Speaker para maggawa sila ng batas na pwede ang PNP chief. Hindi, at saka isa pa, yung matinding sinabi ni Remulla, di ba, ni SILG Remulla. Sabi niya, oo, pinapunta ko talaga, pinatawag ko si Marbil, pinapunta ko dito. So, kung pinapunta si Marbil, sino pupunta? Si Marbil, siya yun. Oh, kaya nga. Tanga na lang talaga yung magsabing hindi ikaw yun. Hindi mo nga ma-deny. Tapos sinabi pa ni Remulla, oo, pinapunta ko nga. Oh, so, alam naman, iba. Pero napakaganda nung sinabi nga ni Coach Oli na so, ang simple naman tayong mga lalaki. Ewan ko lang kung baka naman hindi lalaki. Pero kami mga lalaki, ang ano namin, pagka nagkamali, sorry. Ganun kaagad, sorry kaagad. Katulad sinabi mo, si Rafi Tulfo, yung anak niya. Kinastigo ko na yung anak ko. Sorry. Sino ba to? Si Chis Escudero. Yung ano din, yung si Win Gatchalian. Si Chavit Singson, nung mga nagsidaan sila dyan, they apologized. Kasi tapos nga, sumubok lang. Huli. Sumubok? Ay, sumubok lang. Hindi ko alam. Magalit sa'yo Hindi naman, siguro. Siguro hindi naman. Ang akin siguro, talagang mataas lang ang ego niya. Ayun na nga, sobrang taas ng ego mo para i-hassle mo yung... Kung totoo to hindi ko sinasabing totoo, pero sa sobrang taas ng pride mo, hinassle mo yung buong PNP para lang pagtakpan yung kalokohan mo. Gamitin yung resources? Gamitin yung lahat ng resources, maglabas kayo ng mga accomplishments para mapagtakpan ito. Alam mo, hindi lalaki gagawa niyan. Ay, naku, pambihira. Hindi, sa akin lang. Hindi gawain lalaki yan because ang lalaki, tayo nga, kahit nga hindi tayo may kasalanan, nagsasorry tayo eh. Akuin mo na lang. Diba? Para tapos na usapan. Pero ito, sobrang taas ng tingin sa sarili. Entitled, may pagka-entitled talaga.